So ayun, okay, KJX, kumusta kayong lahat at papasok tayo ngayon. Waiting lang tayo sa asawa ko, no. Ito, yan, si Mang Juan yan, no. Kumbaga yan yung laging nangingi sa akin ng pangkape. Ayan siya, oh. So bibigyan natin yan everyday, no, pangkape. Tapos ang ano lang natin dito, no, nakita nyo ba yung takbo ni BTC, di ba? So nakita nyo ba yung release natin kahapon? Kumbaga dun sa release natin kahapon, pinakita natin yung nangyari noong October 2023 na first week is nag-drop talaga siya. So nakita natin yung drop niya hanggang second week, di ba? October 2023, and then after ng October 2023 October 14, 2023, no, October 15 biglang lumipad siya. No, parang sabi nga natin, baka history repeat Parang yun nangyari to no October, baka lumipad, di ba? At ang sinabi natin doon sa TA natin kahapon, baka umabot to ng 70. Yun yung tingin ko dito, baka hanggang 70. Tapos baka magkaroon ng reversal after ng 70, 'di ba? Parang ano yan, parang pumalo tayo ng 64 tapos sabay biglang bumagsak, tapos pumalo bigla ng 65 biglang bumagsak, parang ganon. Yun yung nakita natin yan. Pero nung lumalim si 64, biglang umangat ulit yan, di ba? Papuntang 65, pero 61 to 65 naman yun. So ngayon parang ewan ko lang parang ganun yung kutob ko doon sa base nababasa ko sa charting natin. And ayun, so kung sumunod kayo kagabi, profit na kayo ng 20 to 100%, I think 20 to 80%. Kasi ako kanina nung umaga, 'di ba, nag long position tayo kagabi. Tapos ang ginawa ko, sinubukan ko lang low margin lang, $30, no. Kaya lang 80%. So at least may panggas tayo ngayon 100%, 'di ba? So then waiting ako sa confirmation ng 62. Kapag pumalo to ng 62, no, confirm, no, kunyari natapos yung candle above 62, ayan, maglo-long position ako, no, long position na naman. So 20 to 25% na naman yung ating gustong maging profit dito, okay? So and then anong next natin nagagawin ngayon? Topic natin. So nakita niyo yung PM, di ba? Ngayon nag-trending ulit, no? So ang daming netizen na naman na sabi nga nila ano yung hamster combat, Katisen, awat na, 'di ba? Patuloy kasi yung drop. So kung mapapansin nyo, pumalo ng 50% down. So 0.78 to 0.25. So halos lagpas, halos 60% ang binaba, no? Si Katisen from $1.1 to 0.4, 0.4 yata, 'di ba? And then si Hamster Combat estimated 0.1, no? Naging grabe, no? Ang laki ng binaba. So sabihin na natin 0.78 to 0.25. So ganun talaga, no? Kaya nga tayo nagti-trade, 'di ba? Buy low, sell high. No, kapag bumabagsak ang market, masaya pa rin yung mga trader diyan. Okay, pag umakit yung ang market, masaya pa rin yung trader diyan. Bakit? Iba't ibang klase kasi ang trading. May future, may spot, no? Sa spot, ang maganda lang sa spot, kapag nag-hold ka ng token, at least hindi nawawala yung token mo, di ba? Tapos hintayin mo na lang bumalik, if babalik yung price niya. Sa future naman, pwede sila mag-predict na babagsak yung market, at the same time kumikita sila once tama yung prediction nila. Ganon, pwede rin silang mag-predict na angat ang market. Nakikita naman sila kapag umaangat yung market. Ganon lang naman yun, mga lodi, no? Ganon talaga sa mga bago sa ganitong industry, sa crypto industry, hindi lang sa Hamster Combat and Katisen, or sa Bloom, sa Seed, sa Rabbit, sa Cats, no? So ang dami pa niyan sa mga token staking, no? Yan talaga ang buhay trader. Yan talaga ang buhay ng cryptocurrency, no? Na ano tayo, minsan pagkagising natin sa umaga, wala na tayong pera. May ganun, lalo na kapag nag-future ka, mga lods, no? Kaya talagang inaaral talaga maigi yan, mga idol, no? Meron namang iba na nagtuturo talaga na may bayad nga lang, di ba? So ako kasi base lang talaga ako doon sa experience ko eh. Yun lang talaga yung inaano ko doon. Kasi naniniwala ako, kapag masyadong marami yung strategy mo, kapag masyadong madami yung sinusunod mo, yan, mas na ano ka dyan. Para sa akin, mas nasusunog ka, mas nawawalan ka ng asset. Pero kapag inaral mo sa sarili mo, alam mo kasi yan eh, di ba? Alam mo, kapag ka nagsimula ka kasi sa crypto at inaral mo, alam mo na 2 to 3% or 2 to 5% lang yung ilalagay mo na asset sa cryptocurrency, at yun lang yung gagamitin mong pang trade. Tulad ko, 'di ba? Hindi ako big whales, hindi ako lagi lang ako nagsisimula sa mababa,
$5, $10, $20, gano'n. Kapag umangat na yon mga lodi, katulad ngayon, yung $11 naging 115, 115 tapos plus 20, 130 na. So ang ginagawa ko, hindi yun. Kumbaga, tinatabi ko na yung 100, tapos yung 30 lang ititira ko, tapos ititrade ko. Ganon. Hindi yung basta, dahil 30 lang naman puhunan ko, may 130 na ako ngayon, hindi, sasagad ko to. No, hindi tayo ganon. Kasi naniniwala tayo sa talo. Kapag may talo, lahat may talo. Minsan nagkakamali ako ng prediction. At the same time, pag nagkamali ka ng prediction, minsan nasusunog ka. Bakit? Doon sa emotion mo. Nakakala mo makakabawi ka pa. Parang ganon. Pero kung ikaw may cut loss, may risk management, at kaya mong mawala yung 30% nun at bumawi na lang sa susunod, o yun yung good mindset mga lodi. At yung kapag nag-cut loss ka naman, aralin mo ulit, wag yung basta pasok, nag-cut loss ka tapos bigla ka ulit pumasok sa trade, di ba? Hindi, mas maganda aralin mo pa rin, di ba? So yun lang sa ngayon, KGX, at good morning sa inyong lahat. Sa mga wala pang BitGet, no, nandiyan lang yung link natin sa comment section, sa description at sa ating bio. Saludo.